Patay sa engkwentro ang isang lalaking umano'y hitman sa San Fernando, Cebu. Kilala po ang umano'y hitman na si Jay Castañares. Itinuturo siyang suspect sa pagpatay po't pagbaril sa isang tindero sa lugar. At ayon sa mga pulis, arestuhin lang nila sana itong si Castañares pero ito'y biglang namaril at nanlaban. Sinunog din daw ng suspect ang kanyang sariling bahay. Tumanggihong humarap sa kamera ang mga kaanak ng suspect pero anila, hindi raw sila naniniwala na sinunog ni Castañares ang bahay at namaril sa pulis. Overkill daw ang ginawa sa kanilang kaanak. Naging konsehal din po ang suspect ng mahabang panahon sa kanilang barangay. Samantala, patay po ang isang call center agent matapos naman mabundol ng pick-up truck dyan po yan sa Davao City. Nakasubsob po sa gitna ng kalsada ang biktima ng madatnan ng rescuers. Sinubukan siyang i-revive pero binawian din ang buhay kalaunan. Base po sa investigasyon, break time daw ng biktima sa trabaho at tumatawid papunta sa kalapit na kainan nang mangyari pong aksidente. Lasing daw ang babaeng driver ng pick-up. Hindi na po nagbigay ng pahayag ang suspect. Posible namang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang lady driver kung hindi makikipag-areglo ang pamilya ng biktima. Samantala, binaril po naman at ginilitan pa ng kanyang kapitbahay ang isang dating OFW sa Capiz. Pasakay po sana siya sa kanyang tricycle ang biktimang si Elias Ronil. Nang dumating ang kapitbahay na si Elias Rem, muwaba si Ronil at bumalik sa tindahan nang bigla siyang barilin ni Rem. Nang matumba ang biktima, doon siya ginilitan ng naturang suspect na isugod pa ho sa paggamutan ng biktima pero dineklarang dead on arrival. Tinutugis na po ang suspect na dati raw pong nakaalitan ng biktima. Pinagbibintangan kasi ng suspect ang biktima na may kinalaman sa pagkamatay ng mga alaga niyang itik. Patay din po sa pananambang ang isang negosyanteng nagte-test drive lamang ng sasakyan. Diyan naman po yan sa Dueña sa Iloilo. Dead on the spot ang biktimang si alias Rose. Sugatan naman po ang dalawa niyang kasamahan. Base nga sa investigasyon, nag-overheat ang tinetest drive na sasakyan kaya tumigil sa gilid ng kalsada ang biktima. Doon na po lumapit ang gunman saka pinagbabaril ang biktima. Agad namang tumakas ang salarin papuntang Iloilo City. Tinutugis na po ang namaril at inaalam na ang motibo sa nasabing krimen. Kinasuhan po naman ng PNP Highway Patrol Group ang lalaking nagpanggap umano na tauhan nila sa Giginto, Bulacan. Sa viral video po kita ang lalaki na nanita kahit na hindi naman siya otorisado. Nakasuot pa ang lalaki ng isang jacket na may nakalagay na PNP HPG Force Multiplier. Mananagot din daw po ang lalaki dahil sa hindi pagsusuot ng helmet. Niliwanag rin po ng HPG na tanging mga otorisadong personnel lamang ang may kakayahang magbigay ng ticket. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.